Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa ating mga viewers. So ngayon mga boss, dahil dito sa amin nagsimula ng umulan, ang gagawin ko mga boss ay magpupunla na ako nitong sili. Siling Taiwan ito mga boss ha. Ang ipupunla ko ngayon. Ito mga boss, panoorin nyo kung anong variety ito ipupunla ko. So ngayon nga mga boss, ito yung gagamitin kong medium soil. Ito yung manure ng mga alaga kong bibi. Pero ano ito mga boss ha, 1 year ito yung nakabilad sa init. Kasi last year pa ito mga inipon ko na mga dumi ng alaga kong mga bibi. So mga darak ito at may halo rin ito ng mga pigs. So ngayon mga bossing, ito yung variety ng siling ipupunla ko. Ito. Yan. Ito mga boss yung pinatubo ipuan ng condor seeds. So siling Taiwan ito mga boss ha. Ito mga boss yung ipupunla natin. Last year ang tanim namin sili, yung red hot ipuan naman ng Swiss seeds. So ngayon mga boss, yung ibang variety naman, ito namang pinatubo ipuan ng condor seeds. Ito mga boss ha, at maglalagay muna ako mga boss ng medium dito sa seedling tray at para maipunla natin to. Ang gagamitin ko mga boss na seedling tray, ito yung 128 hole. Ang butas ito. So sa mga boss natin ng mga baguhan, baka mga boss gayahin nyo itong ginagawa ko. Hindi po pwedeng gamitin na gawing medium soil ang bagong dumi ng kahit anong hayop. Hindi ho pwede pagka yung sariwa pa. Tutubo rin naman yung binhi kahit na yung bagong dumi ng hayop. Tutubo po yung binhi, tutubo yung buturon. Ang maging problema lang habang lumalaki yung punla ay unti-unti rin magkakamatay. Kasi nga mapunggos yun at saka maasim yung mga dumi ng hayop pagka sariwa. At matindi ang bakterya nun, lalo nga may halong feeds. So ito sa akin naman mga mga darak ito pinapakain ko sa aking mga alagang bibi. At may halo rin na feeds. Kaya hindi talaga siya purong darak, may halo siyang feeds. So kung gagayahin ito mga boss, kailangan talaga makompos muna, maging kompos muna yung dumi ng hayop. Ito sa akin, isang taon itong nakabilad sa init. Mahigit pa. Kasi last year pa ito, ang ginawa ko yung mga dumi ng alaga kong bibi, inipon ko tapos tinambak ko sa isang lugar na naka-open lang. Yung naarawan siya at naulanan. So isang taon ito siya tiwangwang sa initan at ulan. Kaya kung makita nyo, kulay itim na siya, hindi na siya kulay brown. Kasi nga, compost na ito. Hindi mga boss pwedeng hindi pwede yung sariwa na dumi ng mga alaga nating hayop. Kailangan yung maging compost muna siya para walang problema. Hindi magkamatay ang punla. Kasi may bakterya yung pag sariwa. So kung gagayahin nyo, kailangan maaga pa lang mag-stack na kayo. I-imbak nyo na sa tabi na naarawan para walang magiging problema. So yan mga boss, kung makikita nyo yung seedling tray na nilagyan ko ng medium soil, pagkatapos ko napuno, pinapatungan ko ng seedling tray na walang laman, tapos pinapalo ko ng kamay ko para yung medium na nilagay natin sa seedling tray ay masiksik, para pagka nagtanggal tayo ng punla, pag nagtransplant, yung medium hindi sasabog, so hindi masasaktan yung punla. Dapat kasi pag hinuhugot dyan yung punla, kailangan buo yung medium, kailangan nabalot siya ng ugat, at pag inangat mo dapat buo, hindi siya sumabog. Pag hindi mabos kasi yan siniksik, kahit na masyadong ugat ng punla, sasabog yan yung medium pag inangat nyo yung punla dyan, pag hinatak nyo na pagka mag-transplant. So kailangan sinisiksik ng hindi naman sobrang siksik, yung sakto lang, para yung medium niya pag inangat yung punla buo, hindi matanggal sa ugat ng punla. So yan, sa mga boss natin ng mga baguhan, baka gusto gayahin ito mga boss, huwag nyong gamitin yung bagong dumi ng hayop at magkakamatay ang punla nyo doon. Nasubukan ko na yan,
tutubo siya pero magkakamatay rin naman. Sayang lang ang pagod nyo at saka yung gasto sa binhi. Ang laman niya pala mga boss ng isang lata na ito, ano ito siya nakalagay dito sa lata niya, oh. 450 seeds ang laman ng isang lata. So, ewan ko ilang grams ba ito kasi wala nakalagay. Nakalagay lang dito approximately 450 seeds ang laman itong lata na ito. So halimbawa kung malawak ang tanim nyo, may idea na kayo kung ilang lata bilhin nyo. Pero may nabibili malaki nito, 25 grams dito. So dahil kaunti lang na may taniman namin, ito lang maliit ang binili ko, 450 seeds ang laman niya, 2 lata. Sigurado to mahigit ito 450. Abot ito ng 500 kasi hindi na masakto talaga yan. So yan mga boss, ang ano yan, ang laman niya. So sa mga baguhan na gusto rin magpunla, katulad ditong ginagawa ko, sikapin nyo lang mga boss, pag naglagay ng buto dyan sa butas ng seedling tray, sikapin nyo na nakagitna lang. Huwag nyo nilagay sa gilid ng butas. Kasi pag nakagilid dyan, pag nag-transplant kayo at hinugot nyo na yung punla dyan sa butas, kadalasan, naiiwan yung medium dyan sa butas, nalagot yung ugat, minsan sumasabog. So, pag sumabog yan, maglalanta yung punla at posibleng mamatay. So, dapat nakagitna lang mga boss. At ang lalim ng pagbaon ng buto, mga half centimeter lang mga boss, huwag nyong laliman ng todo. Kasi pag sobrang lalim ng pagkalubog ng buto, so nahirapan naman siya lumabas. Kung minsan naging abnormal yung pagtubo ng punla. Pagka hirap na hirap siya lumabas. Kailangan mababaw lang. Half centimeter lang, okay na yan mga boss. So ayan mga boss, abangan nyo lang mga boss yung update ito ha. Pag transplant at yung pag-alaga ng step by step ito. Bye-bye nyo lang ulit mga boss at i-upload namin yung mga video. Mula pag transplant hanggang sa mag-harvest. So hanggang dito muna tayo mga boss, babay muna. Abangan ang next video. Bye-bye. So pagkatapos ilagay ang buto sa seedling tray, kailangan balutan ng plastic para hindi matuyo ang medium. Para after 4 days hanggang 5 days, tubo na. Okay na.